itong flood control project na ito, nalubha kaming inabuso. Kami po ang biktima sa kalsada. Kami ang unang-unang nababasa ang mga paa. Kami ang unang-unang napapasma dahil sa baha na ginawa ng mga congressman na ito. Hindi naman kaila sa atin, mga kasama, na ang budget ng flood control ay ninakaw ng mga congressman na ito kasama ang mga matataas na opisyal sa pamunuan ng ating bansa. Tingnan mo katabi mo, tanungin mo, nagbabayad ka ba ng buwis? Anong sabi? Ibig sabihin, kung kayo nagbabayad ng buwis, kayo ay nanakawan. Kayo ay ninakawan. Kayo ay sadyang inalisan ng pagkakataon para matulungan ang ating mga susunod na henerasyon. Kami po ay matatapang lang sa social media. Actually, gas-gas na nga, pud-pud na yung aming mga daliri sa kababash. Ngayon, kung mga nanonood, ang mga kabataan, ang mga serbisyo ng TNBS, ang mga riders group, eto na ang panahon, mga kasama. Patalsikin natin ang lahat ng magnanakaw na nakatira sa bulwagan na yan. Tama po ba? Palayasin natin sila. Sobrang butas na po ang ating bulsa. Sobrang gasgas na ang ating mga panggagastos. Ito pa isa. Halika dito, kapatid. Tingnan ninyo kami. Halos mapasma kami. Halos mapasma kami sa baha na araw-araw naming dinadaanan. Ang Metro Manila noon, pinipili lang namin kung saan may baha, iniiwasan namin. Ngayon, hindi na kami makapagpili, hindi na kami makapamili. Ito na lang yata ang hindi binabaha eh. Kailan kaya babahain ang bulwagan na to? Ha? Bahain natin ng... Tama, binabaha sila ng pera. Tama ka, mami. Binabaha sila ng pera. Ngayon, mga kasama, lahat ng cellphone na hawak nyo, ang inyong mga kapatid, kaibigan, mga kasama, kapitbahay, iingganyo nyo na sila na sumigaw, lumabas sa kalsada at lusubin natin ang bulwagan na ito at ipakita natin sa kanila na tayo na mga nagbabayad ng buwis, tayo ang nagbabayad sa kanila. Maraming salamat, mga kasama, lalong-lalo na sa mga vloggers natin na alam namin kayo ang totoong bayani sa henerasyong ito. At sa mga TNBS na nasa likod ko, kami ang totoong pasmado sa baha na dulot ng pagnanakaw ng mga congressmen na ito. Lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez. Ay, ano? Romualdez. Kala ko Romualdez. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa panahon. Akala ko may bagyo pero hindi. Binagbigyan tayo. Salamat po muli. Maraming salamat po. Sandali lang at tayo magpapatugtog. Hello, sound check. Ayan po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kami po ay nandito po sa inyong harapan upang maging boses ng mga kabataan o yun pong tinatawag nating youth sector. Isa lang po ang panawagan namin sa lahat ng nandirito at sa lahat po ng nanonood sa ating mga live dyan. Tinatawagan ko po at hinihikayat ang mga kabataan na makiisa sa atin sa rally na ito upang ipaglaban ang ating mga karapatan bilang mga kabataan. Huwag ho tayong maging bulag-bulagan sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Alam nyo po yan, kaliwat kanan na po ang mga buwaya na nanirahan sa ating bansa. Habang sila ay yumayaman, tayong lahat ay nalulugmok sa kahirapan. Tama? Tama? Hindi ba? Tama po ba? Tama! Kaya naman, ang pinapanawagan po namin
Tulungan po natin yung mga senador na pilit nakikipaglaban upang mahadlangan na ang kahirapan dito sa ating bansa. At hinikayat ko po kayong lahat na magsalita at ipaglaban ang ating mga karapatan upang nang sa ganon, tayong lahat ay makaahon sa tinatawag nating kahirapan o poverty. Wag ho nating hayaang panirahan tayo ng mga buwaya na may mga posisyon dito sa ating lipunan. Nais lang po namin ng pantay-pantay na karapatan, lalong-lalo na po sa aming mga kabataan. Dahil naniniwala po kami na ang mga kabataan pa rin po ang susi sa pagyaman po ng ating bayan. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala! Yes. Kaya nang bigyan po natin ng pagkakataon na magsalita ang aking kasama. Hello po, magandang gabi po. Ako po ay galing sa youth sector dito sa NCR. Gusto ko lang pong sabihin, katulad po ng sinabi niya, kami po ay nananawagan sa mga kabataan po dyan na magkaroon po tayo ng boses at wag po nating hayaan na patuloy pa rin pong nagko-corrupt yung mga taong nasa itaas natin. Wag po nating hayaan na wag po nating hayaan na patuloy po tayong ibaba. At ayan po, isa rin po sa pinapanawagan namin lalong-lalo na po sa distrito po na aming nasasakupan, which is the District 5. Alam po nating lahat na ang Distrito 5 dito sa Quezon City ay napasama sa mga napangalanan ng Diskaya. Alam niyo po yan. Ngunit, bakit po ganon? Pilit po nilang nililinis ang kanilang pangapangalan. Lalong-lalo na po ang congressman namin. Naglabas po siya ng isang papel na nakalagay doon yung mga flood control projects niya po ay lahat completed. Which is, hindi po totoo. Napakarami pong proyekto ang mga nakatiwangwang sa aming distrito. Bakit pinipilit niyo pong completed ang ilagay doon? Alam naman po yan ng inyong nasasakupan, nakaliwat kanan ang mga nakatiwangwang na mga proyekto ninyo sa ating distrito. Kung kayo po ay totoong may pusong matulungin, magbitaw na po kayo sa inyong pwesto. Try mo lang. At tanggapin niyo po ang kaparusahan na ipapato po sa inyo. Dapat po sa inyo ay ikinukulong at hindi patuloy na nagpapayaman at ninanakaw ang kaban ng ating bayan. Tama! Lahat kayong mga napangalanan, wag pong masyadong makakapal, matitigas ang inyong mga pagmumukha. Tao din kayo, may puso't damdamin, at higit sa lahat, may kakayahang mag-isip ng matino. Kung totoong may isip kayo, sana inisip nyo yung mga nasasakupan ninyo. Dapat kayo po ang nangunguna sa pag-angat. Hindi kayo lang yung unang umaangat habang yung mga naiiwan ay patuloy na lumulubog sa pagbaha. Yung mga flood controls project ninyo, saan napunta? Sa bulsa nyo. Kayo may mga mansyon, kami may mga bahay na binabaha. Bakit po kayo ganyan? Nasaan po ang inyong takot sa Diyos? Asan ang inyong pananampalataya? Asaan ang inyong malasakit sa kapwa? Bakit ninyo hinahayaan ang inyong mga kababayan na lumulubog? Pare-pareho tayong tao. Pare-pareho tayong nilalang ng puong may kapal. Kaya dapat lahat tayo ay may malasakit sa kapwa. At higit sa lahat, may takot sa Diyos. Huwag niyong pairalin ang korupsyon dito sa ating bayan. Pera lang yan. Hindi niyo po madadala sa hukay yan. Ipamigay niyo po, bigyan niyo po ng karapat-dapat na mga proyekto, gastusin sa tama ang pondo o kaban ng bayan. Kasi kung maayos po ang inyong pamumuno,
maayos ang inyong panunungkulan, may mabuti kayong adhikain para sa lahat, hindi nyo po ibubulsa ang kaban ng bayan. Yan po ay ilalaan nyo sa mga proyektong karapat-dapat na matanggap ng inyong mga nasasakupan. Lalong-lalo na sa mga kabataan dyan, ako po ay nananawagan sa inyong personal. Kayo po ay aming hinahikayat na pumunta rito makiisa para po sa ating karapatan. Upang na sa gayon, malaman po ng mga nasa taas na yan kung gaano tayo kagalit sa kanila, sa mga ginagawa nilang karumal-dumal. At huwag po nating panatilihin na ang lagi pong sinasabi nila ay ang korupsyon sa Pilipinas ay di na bago. Kailangan po may gawin tayo para sa mga susunod na henerasyon po na maano natin. Tama. Nasa kamay po natin ang susi. Nasa mga palad po natin ang kapalaran ng mga nakaupo na yan. Kung tayo pong lahat ay magkakaisa, tiyak silang lahat ay mapaparusahan. At patungkol po doon sa patuloy na nagnanakaw po ng pera ng bayan, matakot po kayo sa karma na pwede niyong sapitin o karma na pwedeng sapitin po ng mga minamahal niyo sa buhay. Tama. Ngayon, kayo ang nasa itaas. Ngunit balang araw o isang araw, kayo naman ang kakainin ng buhay ng mga bahana yan. Lagi niyo pong tatandaan na hindi permanente ang kayamanan sa mundong ito. Kaya wag na wag niyo ho gagamitin yan sa masamang paraan para lang po sa inyong mga sariling interes. Yan po ay ipamahagi ninyo ng tama at maayos sa lahat. Ayun lang po ang aming panawagan, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Tayo po ay magkaisa at ipaglaban po natin ang ating mga karapatan. Maraming salamat po. Maraming salamat po.